makasinungalingan, serbisyong totoo lang. Seksihan! Makalipas ang halos 12 oras, bangkay ng isa sa dalawang natabunan ng bumigay na bahagi ng tulay sa Valenzuela na iahon na. Landslide sa Antipolo, 2 bahay nasira. Aktwal na pagguho ng lupa na tumabon sa 3 bahay sa La Trinidad, Benguet, eksklusibong nakunan ng GMA News. Ilang lugar sa Metro Manila, nagmistulang Water World, bunsod ng pag-ulan na dala ng low pressure area. Alamin kung magiging maulan pa rin bukas. Mga residenteng nakatira malapit sa Tulyahan River, naghahanda ng lumikas sakaling umapaw ang tubig sa La Mesa Dam. 2 bata sa England, agaw eksena matapos muntik agawin ng Olympic torch. At sa showbiz saksi, South Korean boy band Super Junior, excited pero kabado raw sa pag-release ng kanilang bagong album. Saksi. Matapos ang halos 12 oras, naiahon na rin ang bangkay ng isa sa 2 natabunan ng gumuhong adobe sa Valenzuela. Pinag-aaralan naman ng lokal na pamahalaan kung papayagan pa ring tumira sa ilalim ng tulay ang may 2,000 pamilya. At live mula sa Valenzuela City, saksi si Ivan Mayrina. Ivan? Igan, Vicky, hindi nga naging madali ang pagbawi sa bangkay ng isa sa 2 namatay sa pagguho dito sa Valenzuela. Pero ang higit na mas mahalagang tanong ngayon ay kung anong hinaharap ng may 2,000 pamilyang naninirahan sa isang peligrosong lugar sa lungsod. Kinailangan ng concrete breaker para unti-unting basagin ang malalaking tipak ng adobe na tumabon sa isang bahay rito sa Sitio Libis, sa barangay General T. De Leon, Valenzuela. Mano-mano ang pagtatabi sa mga mas maliliit na tipak ng adobe bago ginamitan naman ng jackhammer. Nais kasi nilang makuha ng buo hanggat maaari ang bangkay ni Rodel Pugoy na alas 10 pa ng umaga nasa ilalim ng guho. At makalipas ang halos 12 oras, alas 9:30 ng gabi, naiahon ang bangkay ni Pugoy. Alas 10:20 ng umaga nang may marinig na dagundong ang mga residente. Nagbagsakan pala ang mga tipak ng adobe sa mga bahay. Doon po kasi kami nun sa may sala, nanonood po kami ng TV. Tapos po, bigla na lang po kami may narinig, akala po namin kidlat. Yun lang, yung pala, yung bato po nalalaglag na. Swerteng nakaligtas ang mag-iina ni Rodel mula sa guho na tumabon sa kanilang inuupahang bahay. Pero ang anak ng may-ari ng bahay, ang 9 taong gulang na si Christian Serrano, hindi pinalad. Nakaburol na siya ngayon sa Funeraria M. De Santos sa Valenzuela. Wala naman ako sa bahay na nangyari yun. Sana maganda lang yung mabubuhay. Wala naman dapat sisihin sa amin. Nagkataon naman pumasok ako sa trabaho. May 2,000 pamilyang naninirahan sa paligid ng mga adobe sa lupang pagmamayari ng National Grid Corporation of the Philippines. Malakas sa ulan ang dahilan daw ng paglambot ng lupa at pagguho ng adobe. Well, ito kasi ay nasa ilalim to ng transmission line. At dapat walang nakatira sa transmission lines, no? Sa ilalim ng transmission lines. Pero hindi kasi binakuran ng Transco itong kanilang property, kaya pinasukan ng pinasukan. Pangalawa, ito ay nasa paligid ng tibagan, no? Kaya itong matataas na pader na ito, mga adobe to na dating kunwari, at ngayon ay natira ng ganito, no? So in short, hindi nabantayan yung property. Pero ang mas mahalagang tanong ngayon, kung papayagan pa rin patuloy na manirahan sa lugar ang mga residente. We will force evacuate lahat ng mga pamilyang nakatira sa tibagan. Pero in the long run, dapat makausap po ang Transco at siguro ngayon na ay umpisa na nila dapat magkaroon ng isang plano, no, kung paano i-relocate yung mga families. Igan, Vicky, may 20 pamilya magpapalibas ng gabi sa evacuation center. Ito yung mga naninirahan na malapit sa bahagi ng gumuhong pundasyon ng tulay. Ito ay temporary lamang at in the long term nga,
ay kailangan pag-usapan ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela at ng Transco kung ano ang gagawin sa mga nakatira sa ilalim ng tulay. At live mula sa Valenzuela, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Dalawang bahay naman sa Antipolo City ang nagiba dahil din sa landslide, bunso ng walang tigil na pag-ulan. Saksi si John Consulta. Walang sinayang na sandali ang rescue team matapos datnan ang gumuhong pader sa Sitio Tagisan 2, Barangay Mayamot, Antipolo City. Nagkalat pa ang ilang tipak na bato at gumuhong lupa. Nang gulugarin nila ang dalawang bahay na nabagsakan ng mga nito. Kwento ng isang saksi, naglalakad siya mag-aalas 4 ng madaling araw nang biglang gumuho ang isang bahagi ng lupang kinatitirikan ng bahay ng pamilya Madula. Yung matinding lakas ng ulan nung mag-aalas 4, yan ang bumagsak. Buntik pa nga ako maano nung bakal. Sana tulungan yun lang ako dito kahit konti sa may paggawa ng bahay ko. Nang may matera naman kami. Apektado rin ang bahay ni Gilberto Arizala na nakarinig daw ng kakaibang tunog sa likod ng kanilang bahay pag-aalas 2 ng madaling araw. Yung pagtayo ko, yun lang pala, oh. Pabagsak na pala po, eh. Pumasok na yung lupa po. Pumasok na sila, sabay-sabay na sila. May tubig po kasama? Mayroon po. Sa tindi ng pinsalang tinamo ng bahay na to matapos ngang magiba itong lupa sa kanilang likuran at sa banta na rin ang patuloy na pag-uulan. Nagpayo na itong mga otoridad dito sa Antipolo Rizal para sa paglilikas ng mga tao na nakatira sa bahay na ito para makaiwas sa higit na mas malaking peligro. Dahil sa nangyari, inirekomenda rin ng PDRRMC ang evacuation sa iba pang pamilya sa bahaging ito ng Sitio Tagisan 2. Unang-una, medyo peligro, masyadong malambot yung lupa na natitirikan ng kanilang mga bahay. Rekomendasyon ko na hindi na dapat tiran itong lugar na to, itong lugar mismo ng pangyayari ito. Better daw na lumikas muna kami kasi prone to landslide nga daw yung pwesto. Dapat naman din po kami sumunod kasi pamahalaan na po yung gustong umalis kami. Para sa amin din naman po yun. Pero si Gilberto, ayaw lisanin ng bahay na tinamaan ng landslide. Hirap, ang hirap talaga isa, is-plain. Ito biniyaran ko, cash 13,000. Sa huli ay nakumbinsi rin ang lahat na lumikas. Kasalukuyan silang inaasikaso ng Social Welfare Department ng lungsod. Mula rito sa Antipolo, ako si John Consulta, ang inyong saksi. 3 bahay naman sa La Trinidad, Benguet ang natabunan ng lupa matapos gumuho ang isang bahagi ng bundok doon. Narito po ang report. Kuwang-kuwa sa videong ito ng GMA News ang pagguho ng bahagi ng bundok na ito sa La Trinidad, Benguet. Lumambot ang lupa sa bundok dahil sa walang patid na pag-ulan. Bago nito, nagkaroon ng isa pang pagguho. 3 bahay sa lugar ang natabunan ng lupa. Kwento ng mga residente, pasado alas 3 ng hapon kanina nang bumagsak ang unang tipak ng lupa. Pag-iwan ko, bumagsak yung mga maliliit na bato. Tapos doon, bumagsak yung malaking bato. Tapos may nagsisigawan, lumabas kami, lumalabas na yung mga tao. Magsitakbuhan sila. Isang 75 anyos sa babae ang nabalian ng buto sa tuhod matapos madaganan ng gamit sa kanyang bahay. Ngunit agad din namang nailigtas at naisugod sa ospital. Magdamag ding bumuhos ang ulan sa bayan ng Tagkawayan sa Quezon na sinabayan pa ng high tide. Kanselado ang klase sa Tagkawayan Elementary School matapos pasukin ng tubig baha ang kanilang silid-aralan. Ilang kalsada rin ang nalubog sa baha. Sa bayan naman ng Del Gallego sa Camarines Sur, ilang barangay ang hindi na mapuntahan kasunod ng pag-apaw ng ilog ng Mansalaya. Kinansela rin ng mga klase roon. Mahigpit din binabantayan ang level ng tubig sa Busigan River na siyang pinakamalaking ilog sa Camarines Norte, sakaling umapaw rin ito. Ilang bahagi ng Maharlika Highway patungong Camarines Norte ang binaha, ngunit nadaraanan pa naman ng mga sasakyan. Para sa saksi, Salima Rafran, nag-uulat. Dahil din sa magdamag na pag-ulan, maraming lugar sa Metro Manila ang nalubog sa baha. Saksi si Jam Sisante. Dahil sa magdamag na pag-ulan, bumaha sa bahaging ito ng Viluna Avenue sa Barangay Piñahan, Quezon City kaninang madaling araw. Sa taas ng tubig na umabot hanggang dibdib, tumirik ang ilang taxi at halos lumubog. Ultimo ang truck na ito, di umubra sa taas ng tubig. Gayon din ang SUV na ito na tumirik din sa baha. Pasado alas 7 ng umaga nang mahila ang mga sasakyan at ipahigop ng MMDA ang tubig.
Hanggang hitang baha naman ang bumungad sa mga taga Antonio Drive at Lora Drive sa Bagong Bayan sa Taguig kaninang umaga. Ganito raw talaga tuwing tag-ulan dahil bukod sa mababa ang lugar, maliit at barado ang drainage system nito. Wala po kami magagawa. Talaga pong, sanay na po kami dyan. Ilang taon na po kaming ganito. Ayon sa lokal na pamahalaan, private compound ang naturang lugar. Pero target pa rin nilang maayos ang drainage system ngayong taon. Kasalukuyan pa po tayo na nakipag-coordinate sa mga may-ari ng compound na sana po tayo papayagan na makapag-conduct tayo ng drainage system. Baha rin sa ilang lugar sa Pasay. Sa Protasio Street, corner Taft Avenue nga, pansamantalang di nakadaan ng ilang light vehicle. 2 oras namang naantala ang biyahe ng Philippine National Railways mula Sukat hanggang Alabang Station dahil sa pagbaha sa ilang bahagi ng Riles. Hanggang dito lang yung biyahe. Siyempre, hindi tayo makatuloy ng Alabang. So, dito nagbababaan yung mga pasahero dapat talaga intended for Alabang. So, gano'n na rin. Yung susunod na train, hindi makapasok. Kaya nagkakaroon tayo ng delay. Ako si Jam Sante, ang inyong saksi.